Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. I-ready po natin yung ating Bible. Buksan po natin ito sa mga awit 54. Psalms 54. Tayo po yung magsimula na sa ating morning devotion. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkukulang at hindi nagbabago, Panginoon, ang inyong mga biyaya na panaging laan, Panginoon, sa inyong mga anak. Salamat, Lord God, sa buhay at kalakasan, sa bawat mga pagkakataon, Panginoon, na pinapakita mo sa amin kung gaano kadakila ang inyong kapangyarihan, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Lord God, I pray that this morning, Panginoon, ay patuloy po kayong mangusap at patuloy kayo, Panginoon, na maghari sa amin at magbigay sa amin, Panginoon, ng instruction mo, Lord God, para sa araw na ito ay maging kapulutan namin, Panginoon, ng aral at aplikasyon, Panginoon, ang inyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. No? Psalms chapter 54. Need help? Ask God. No? Pagdating sa tulong, wala po akong ibang maiisip kundi si Bartimeo. No? Kagabi, nag-iisip ako kung sino ba yung pinaka-remarkable pagdating sa tulong. Para sa akin, hindi ko makalimutan yung kwento ni Bartimeo sa chapter 10 ng Mark. Mark chapter 10, verses 46 to 52. Dito makikita natin na nagsusumigaw si Bartimeo ng tulong mula kay Jesus dahil gusto niyang gumaling. No? Nagsusumigaw siya ng, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kahit na pinapatahimik siya ng crowd o ng mga tao na nasa paligid niya, ay nagpatuloy pa rin po siya sa pagsigaw, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Bakit niya ginawa yon? Dahil isa lang ang sigurado po, no? Kailangan niya ng tulong mula kay Jesus para gumaling siya. At kagaya rin dito sa Psalms 54 is si David ay humihingi ng tulong. By the way, ang background po nito is makikita natin sa 1 Samuel chapter 23 verse 14 hanggang 28 nung si David ay isinumbong ng mga taga-Ziph mula kay Saul para siya ay paslangin. Kaya humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas. Ipagsanggalang mo ng inyong lakas. Dinggin mo, Diyos, aking panalangin. Iyong ang pakinggan aking mga daing. Ang nagmamataas sa laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Kanilang nilibot na ang Diyos ay sundin. Batid kong ang Diyos ang siyang tutulong. Tagapagsanggalang ko, aking Panginoon. Ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masawa ang mga kaaway. Ang Diyos na matapat, sila'y wawakasan. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh, dahilan ng kanyang kagandahang loob. Iniligtas ako ng kabagabagan, iniligtas ako sa kabagabagan, iniligtas niya sa mga kaaway, at aking nakitang sila ay talunan. Unang bagay po sa Psalms chapter 54 is makikita natin that David asked for help. Kailangan niya ng tulong. Isa sa mga karakter na makikita po natin mula kay David is yung willingness niya na tulungan. Yung willingness niya na humingi ng tulong sa ating Panginoon. Dahil isa lang ang sigurado po tayo. Kagaya natin ay tao lang din si David. Kagaya natin ay nakakaramdam din siya ng pagkabahala sa sitwasyon. Kagaya natin ay nasasaktan din siya sapagkat siya'y tao din. Kaya yung willingness niya na makareceive ng tulong mula sa Diyos, kaya nga po siya humihingi ng tulong kasi siya po ay limitado. Hindi sapat yung kakayahan niya para mapagtagumpayan yung isang sitwasyon. Kagaya po nung sitwasyon ng pagsunod sa kanya o paghabol sa kanya ni Haring Saul para siya ay patayin. Hindi niya kaya yon. Kaya po humingi po siya ng tulong sa ating Panginoon. He is more than willing na tumanggap ng tulong at humingi ng tulong sa Diyos sapagkat siya po ay limitado kagaya nating mga tao.
At makikita rin natin na sa kanyang paghingi ng tulong, yung pagpapakumbaba niya, no? Yung kanyang pagpapakumbaba sa kataas-taasang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano yung sinabi ng verse 1? Makapangyarihang Diyos, no? At dito po papasok yung susunod na message ng chapter na ito. David acknowledged the helper, no? Alam ni David kung sino ang tutulong sa kanya. Alam ni David kung sino ang lalapitan niya. At alam ni David na ang Diyos ang siyang tutulong sa kanya. Because nga, sabi nga doon sa may verse 1, yung declaration ng unang line ng awit is, makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas. No? Kilala ni David kung sino yung kinakausap niya. Kilala ni David kung sino yung nilalapitan niya. At pagdating ng verse 4, sabi niyon, batid kong ang Diyos ang siyang tutulong. Alam ni David na ang Diyos ang siyang tutulong sa kanya sapagkat kilala ni David ang Diyos. Kagaya natin, kilala ni David ang Diyos. At tiwala siya na tutulungan siya ng ating Panginoon. Ano yung request niya? Makikita natin yung request niya sa verse 3. Sa ating Panginoon, ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ng ako'y patayin, ang ako'y patayin, kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin. No? Sapagkat may mga taong humahabol sa kanya upang siya ay patayin, paslangin. Kaya nga lumapit siya ng tulong mula sa ating Panginoon. Dahil kilala niya na ang Diyos ang siyang tutulong sa kanya. Makikita natin doon sa may Psalms, no? Sa 1 Samuel chapter 23 is panay ang lapit niya sa ating Panginoon. Pupunta na po siya dito, ano pong gagawin? Laging may instruction sa kanya ang Diyos sapagkat lagi siyang humihingi ng tulong sa ating pong Panginoon. Tiwala siya, natutulungan siya ng ating Panginoon. That's why David acknowledged the helper. And pangatlo po is David response. Nag-response po siya dun sa help ng ating Panginoon, to God's help. No? Sabi ng verse 6, buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh. Dahilan ng kanyang kagandahang loob. At dito ay makikita natin na sa kanyang paghingi ng tulong ay meron siyang isang action na ginawa para sa ating Diyos. At yun po yung ibalik sa kanya yung mga papurit pasasalamat, no? Mas lalo siyang nagpuri at nagpasalamat sa Diyos because God is truly a help, Lord, sa kanyang sitwasyon, no? Bagamat alam natin na mahirap po kapag meron tayong threat sa buhay. Hindi naman po tayo kagaya ni David na meron tayong threat sa buhay. O maaaring meron sa ating may ganon. Pero tandaan po natin palagi na ang Diyos lamang ang siyang ating pwedeng lapitan. Kailangan mo ng tulong, lumapit po tayo sa Diyos. Kailangan natin ng mga bagay na kailangan natin ngayong araw, lumapit po tayo sa Diyos. Kailangan mo ng kapayapaan, kagaya ni David, lumapit po tayo sa Diyos. Dahil po, isa lang ang sigurado sa atin. Meron tayong bagay na hindi natin kaya sapagkat tayo'y tao lang. Limitado po lahat ng lakas, lahat ng resources na meron tayo. At tanging sa Diyos lamang po natin ito makikita. At true enough, sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer you. Lumapit ka sa akin, tumawag ka sa akin at ako ay tutugon. At yan po yung mga pangako ng Diyos. Every time na tayo ay gusto nating lumapit at kailangan natin ng tulong, no? Dahil nga si David mismo, ganito po yung lifestyle niya. Every time na meron po siyang mabigat na dalahin sa buhay, meron siyang lifestyle na automatically tumutugon na lumalapit na kaagad siya sa ating Panginoon. Sapagkat yung pagkilala niya sa Diyos at yung pagkilala niya sa sarili niya ay mas mababa yung pagkilala niya sa sarili niya kaysa sa pagkilala niya sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay sovereign, makapangyarihan, at kaya niyang tugunan lahat po ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. No? Sa ating applications, makikita natin dito na kailangan palagi tayong humingi ng tulong sa Diyos. Araw-araw, mga kapatid. Hindi po tuwing may kailangan lang tayo saka tayo hihingi ng tulong. Hindi. Kailangan araw-araw tayong lumapit sa Diyos. Sapagkat hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Diyos. No? Maaaring dati nabubuhay tayo nung wala tayong pagkakilala sa ating Panginoon. Pero ngayon, meron na tayong pagkakilala sa Kanya.
Araw-araw tayong lumapit sa kanyang banal na trono. Sambahin siya at humingi ng tulong because He will provide, no? Magpo-provide po siya ng mga tulong na kailangan natin sa araw-araw. Hindi tayo kailangang dumepende sa sarili nating lakas. Dahil po ang bawat isa sa atin ay nakadepende sa biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon. Ano? Kung sariling lakas lang natin, magagawa natin. Pero I tell you the truth, mga kapatid, magagawa mo pero palpak. Ano? Kung ikaw ay natitiwala lang sa sarili nating lakas at kakayanan, resources, magagawa naman natin. Pero yun nga lang, palpak. Pero kapag kasama natin ang Diyos, sigurado magtatagumpay tayo. Why? Kasi limitless ang kapangyarihan ng Diyos. Marami siyang kaya na talagang hindi natin kaya. Sapagkat siya yung talagang naghahari dapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag nating solohin lahat ng problema. Huwag po nating solohin lahat ng suliranin sa buhay. Ipagkatiwala po natin sa Diyos na kagaya ng ginagawa ni David. No? Isang guni agad natin sa Diyos kung tayo ay merong bagay na hinaharap, meron tayong mga bagay na sitwasyon na sobrang bigat. Ipagkatiwala po natin sa Diyos. Araw-araw tayong humingi ng tulong sa ating Panginoon, no? Yun nga yung malungkot nga po sa mga tao eh. Kung kailan problemado sa lumalapit sa Diyos. Pag tahimik na, nakakalimutan ng Diyos. Hindi po mga kapatid. Araw-araw tayong lalapit sa Diyos sapagkat hindi po natin kaya kung wala siya. Amen? Pangalawa po ay sa pagkilala natin sa Diyos, sa tulong na Kanyang gagawin, ay mas lalo tayo magtiwala sa Kanya. Humingi na lang din naman tayo ng tulong. Abay, mas lalo na po tayo magtiwala sa ating Panginoon. No? Ibibigay naman ng Diyos yung tulong. At guarantee po yun, no? Sigurado po yun na bibigay niya sa atin yung tulong. That's why kailangan nating magtiwala sa Kanya. Ipagkatiwala sa Kanya yung sitwasyon. And I believe, isa sa mga nanonood dito, maraming ginawa sa inyo ang Diyos. No? At palagi niya pong pinapatunayan sa inyo yung Kanyang kadakilaan. Kaya nga po, bukod sa araw-araw tayong humingi ng tulong sa ating Panginoon, is araw-araw din tayong magtiwala sa Kanya. Na yung hindi natin kayang gawin, ay kaya niya. Amen? Yung hindi mo abot, ay abot ng Diyos. Yung hindi mo kaya, ay kaya ng Diyos. At lahat ng bagay na hindi mo kayang pasanin, ay kayang pasanin ng Diyos. That's why kailangan natin pagkatiwala sa Kanya yung buhay natin. Huwag na po tayong magdalawang isip na ibibigay ko ba ito sa Diyos? Isusuko ko ba ito sa Diyos? Kapatid, lumapit po tayo. At yun po yung pangako niya sa Matthew chapter 11, verse 28. Come unto me, all of you who are heavily burdened, and I will give you rest. At yun po yung sinabi ng Diyos. Lumapit kayo sa akin, kayong lubhang nabibigatan. Kaya lang, pagtapos ng kabigatan, sana gawin natin itong pangatlo. Kapag tinugunan ng Diyos yung bagay na yon sa ating application, ay mas lalo po tayong magpuri sa Kanya. Kapag binigay ng Diyos yung Kanyang pagpapala sa atin mula sa isang sitwasyon, ay mas lalo po tayong magpuri sa Kanya. Sapagkat tunay at tapat ang Kanyang mga pangako sa atin. No? Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Totoo po yun sa araw-araw ng buhay natin. That's why lalo tayong mag-serve sa Kanya. Kagaya ni David, ang sabi niya, buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh dahilan sa Kanyang kagandahang loob. Ang daming blessings na dumadating sa atin every time we're praying for something and binigay yun ng Diyos sa Kanyang kagandahang loob. Mas lalo po tayong maging aktibo sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. No? Wag po nating hayaan na sa darating na linggo ay isa ka sa mga huling darating. Every time na magpupuri na sa ating Panginoon, hindi na natin naaabutan yung awitan. Kung minsan, hindi na natin naaabutan yung offering, di ba? Isa sa mga bagay na dapat natin gawin na mas lalo po tayong magpasalamat at ano pong ibig sabihin. May ginawa na sa atin ng Diyos. No? Ibigay na natin yung best. No? Sa pagbibigay ng oras, sa pagbibigay ng lahat ng resources natin sa ating Panginoon. Because God deserves best from us. Amen? Kasi hindi natin kaya kung wala ang Diyos.
Kaya nga sa darating na Sunday, kung late tayo last Sunday, bumawi tayo ngayon. Huwag tayo maging late. No? Bawi lang po mga kapatid. Kung nagkamali tayo kahapon, ngayon kailangan natin ng tulong. Bukas tutugon ng Diyos. Sa susunod na araw, ibigay mo yung best para sa Diyos. Amen? Huwag po tayong, di tayo nagdalawang isip na humingi ng tulong. Ipinrovide ng Diyos yung tulong na kailangan natin. Sa susunod na araw, ibigay natin yung best para sa Kanya. Pamintiin natin siya sa pamamagitan ng buhay natin, ng lifestyle natin na nagpupuri sa Diyos. He deserves best from us bilang Kanyang mga anak. At sa aking pagtatapos, sa paghingi ng tulong, isa lamang ang sigurado. The Lord will provide help when we needed those help na kailangan natin sa araw-araw. Mga kapatid, sabi ng John chapter 15 verse 5, at isa po ito sa mga verse na palagi ko pinangahawakan every time na ako po ay lumalapit sa ating Panginoon. Ang sabi niya doon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, yung last phrase, apart from me, you can do nothing. At totoo po yun sa buhay ko personally. Kung wala ang Diyos, wala ako. Kung hindi ako tinulungan ng Diyos, wala po ako sa inyong harapan ngayon. Kung hindi pinakita ng Diyos sa buhay ko yung kapangyarihan niya, wala pong nagsasalita sa inyo ngayon. Apart from Him, wala po akong kwenta, wala po akong saysay. Sapagkat ako'y makasalanang tao at kailangan ko po ng habag ng Diyos. Same thing po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kailangan natin ng biyaya niya araw-araw. Because kung wala ang Diyos, wala po tayong saysay. Walang kwenta at walang kabuluhan ng lahat ng to. But praise God, kasi kasama natin ang Diyos. At hindi niya tayo pinabayaan at hindi niya tayo iiwanan. Yun po yung sigurado. Kung kailangan mo ng tulong ngayon kapatid, huwag kang lumapit kahit kung kani-kanino. Unahin mong lumapit sa Diyos. Sapagkat tutugon siya sa iyo. Let's pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang pinagkaloob mo sa amin. Lord God, thank you for reminding us that we as person, as human, we have only limited resources, limited strength. Kailangan naming dumipende, Panginoon, sa inyong lakas, sa lakas na nanggagaling po sa inyo. Lord, Ikaw po yung pinakasentro ng buhay namin. At kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin, wala kaming kwenta, wala kaming saysay. And Lord God, thank you po. Because naniniwala kami na may sinabi ka sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord God. Kagaya ni David, we need help, Lord God, mula sa inyo. At ina-acknowledge namin yung tulong na kaya mong gawin sa amin. Simply because, Ikaw, Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kami po, Panginoon, ay lubos-lubos na magtitiwala sa inyo. At Lord God, kami bilang inyong mga anak, ay nangangako, Panginoon, at kinukumit po namin ang aming sarili, Lord God, na every time na kayo ay magbibigay ng tulong at lagi kang tutugon sa aming mga panalangin, ay mas lalo po kaming magpupuri at magpapasalamat. Mas lalo namin ibibigay yung best, Panginoon, para sa inyo, Panginoon. Every time na magmi-ministry kami, every time, Panginoon, na hayo kami, ay ibibigay po namin yung best, Lord God, sa aming oras, sa aming talent, sa aming treasure, Lord God. Ibibigay po namin yung best. Dahil deserve mo yun, Panginoon, mula sa amin. Dahil di ka nagkukulang. Ikaw ay nananatiling tapat magpakailanman. Kaya, Panginoon, patawarin mo kami, Lord God, kung minsan nagmamataas kami, kinakaya namin yung mga bagay na hindi namin kaya. Pinubuhat namin yung pilit namin binubuhat yung mga bagay na hindi namin kayang buhatin. Lord God, thank you for reminding us, Lord God, this morning, nung kailangan namin ng tulong, ay lumapit lamang kami sa iyo. Sapagkat, Panginoon, totoo ang sinabi mo, Lord God, sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and you will answer. At ikaw, Panginoon, na may sabi, no, na every time na kami ilalapit ay tutugon ka, Panginoon. Makapangyarihan ang mga pangako mo at totoo po yun sa buhay namin. Na kahit kailan na hindi mo kami iwanan. At isa, Panginoon, sa aming pinangahawakan, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, na kung wala ka, Panginoon, ay wala kaming kwenta. Na kung wala ka, ay wala kaming saysay. That's why, Lord, kailangan po namin ng tulong sa inyo.
Ikaw, Panginoon, ang puno ng ubas at kami, Panginoon, ang mga sanga. Lord, kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin, hindi kami magbubuunga. That's why, Lord God, I pray for you, Lord God, to bless each one of us. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na nakikinig, Panginoon, sa kabilang screen. Alam ko, Panginoon, may mga mabibigat po silang dalahin, may mga mabibigat po kaming iniisip. Sa araw-araw, Panginoon, bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng lakas. Bigyan mo ang bawat isa sa amin ng kapayapaan. Ang bawat may sakit ay bigyan mo ng kagalingan, Panginoon. Ikaw lamang po ang pangako mo lamang, Panginoon, ang aming pinangahawakan. At ikaw lang, O Diyos, ang aming pinapaniwalaan na siyang kayang tumulong sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin. Lord, you are sovereign. You are powerful. Ikaw, Panginoon, ang siyang kailangan namin at hindi namin kailangan ng anumang yaman mula sa mundong ito, Panginoon. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay ang paghawak mo, ang yakap mo, Panginoon. Lord God, apart from you, wala kaming saysay at wala kaming kwenta. And Lord God, every day, we acknowledge your sovereignty in our lives. Bless each one of us. And this day, mabubuhay po kami ng naaayon sa inyong kalooban. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pinakamatamis na kapangyarihan ng pangalang ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Thank you po at good morning po sa ating lahat. I hope and pray na maging safe ang bawat isa. God bless po.